So what's up mga kakala, good morning. So biyahe tayo ngayon ng Banawi, Ifugao. So punta natin yung pinakasikat na tourist spot nila doon, yung Batad Rice Terraces. So before tayo mga kakala pupunta doon, may dadaanan tayong isang napakagandang resort na nasa taas ng bundok. So ayun, bago tayo didiretso ng Banawi. So ayun, araw ngayon ng Huwebes. Anong pitsa ngayon, lab? May 21, araw ng Huwebes. So ayun, kasama natin yung ating OVR ngayon. So dalawang motor lang kami ngayon mga kakala, pupunta doon sa sa Banawi. So ayun, kasama natin si Hook 40 TV tsaka yung asawa ko, tatlo lang kami. Tapos ngayon, hindi lang yun ang pupuntahan natin mga kakala. So bali magluloft tayo galing ng Nabutas to Nueva Vizcaya. Tapos yung daanan natin yung pinaka magandang resort doon yung nasa taas ng bundok. So ayun, mamaya ipapakilala ko sa inyo yung napakagandang resort doon para may idea naman kayo pag gusto nyong pumunta ron. Tapos didiretso na tayo ng makakala ng Banawi pagkatapos nung resort na nasa Nueva Vizcaya sa Bangbang, yun ba yun. So ayun, magkita-kita kami ni Hook 40 TV, dalawa na kaming motor ngayon na pupunta sa Banawi. Kita-kita kami doon sa Easy Marilao sa may McDo. So yun, pagkatapos nun, ang pangatlo naming itinerary makakala ay yung Bontoc Mountain Province. So puntahan namin yung isang napakagandang pasyalan doon, yung Mount Kupapi View Deck. So yun, tapos yung isa pa naming pupuntahan doon makakala ay yung Nabingan Hanging Bridge. So yun yung pinakamataas na hanging bridge sa buong Pilipinas makakala. So na future din yun ni Jessica So sa kanyang sa kanyang balita, yung hanging bridge na yun. So yun yung pupuntahan natin isa. Tapos yung Mount Ulis din mga kakala pupuntahan natin. Exit na kasi tayo ng Baguio niyan. So araw yan ng mga araw na natin puntahan yung Mount Ulis na yan. So ayun, depende na lang mga kakala kung saan tayo maabutan ng gabi, doon tayo matutulog. So ayun, pero sa Batad Rice Terraces mga kakala ay doon tayo i-stay ng isang gabi, matutulog tayo doon. Dapat enjoy natin yung moment natin doon sa Batad Rice Terraces. Tapos meron silang pools doon sa sa Batad Rice Terraces, puntahan din natin, sulitin na natin. Tapos yun, pagkatapos nung Batad, ayun, dito na sa Bontoc Mountain Province. So medyo mahaba tong biyahe natin ngayon makakala kasi chill lang yung biyahe namin, hindi kami nagmamadali ni Hook. So ayun, explore natin yung part ng Mountain Province. So ayan, so ayun mga kala, good morning. So andito tayo sa SM Marilao. So dito natin aantayin si Hook 40 TV. So oras 2:36 na ng umaga. So yan, dito na. So yun, bakalap. So ayan, dito natin naantayin si Hook 40 TV mga kakala.
Baba ka. So what's up mga kagala, andito tayo ngayon sa SM Marilao sa may McDo. So andito na si Hawk, ating kasama, karating lang, so alis na tayo. So dalawang riders lang tayo mga kagala, so pangatlo yung asawa ko ngayon, kasama dun sa papuntang Banawe. So before tayo mag Banawe mga kagala ay daanan muna natin yung napakagandang resort na nasa taas ng bundok. So nasa Banbang Nueva Vizcaya lang yun. So yun lang una natin pupuntahan. So ngayon ang ruta natin ngayon ay galing dito sa SM Marilao, dadaan tayo ng bypass ng Plaridel. So diretso na hanggang San Miguel, Bulacan, tapos Nueva Ecija, diretso na ang Cabanatuan. So diretso na tayo ng mga kagala, Santa Fe. So Santa Fe, Nueva Vizcaya yung daan natin, diretso na yan puntang Banawe. So hindi lang Banawe yung pupunta natin magagala, pupunta rin tayo sa sa Bunting Province. So mayroon tayong papasyalan din doon, yung Mount Kupapi View Deck. Tapos pagkatapos noon dadaanan din natin yung Nabingyan Hanging Bridge. So yun, tapos diretso na tayo ng Mount Oles, tapos exit tayo ng Baguio. So yun yung ruta natin ngayon. So medyo mahabang biyahe to. So i-enjoy na natin yung kalsada at saka yung mga magandang tanawin mga kala. So ayun mga kala, good morning. So papasok na tayo sa bypass road ng Plaridel. So ayan, oras 3:09 na ng umaga. So buti kanina mga kala, nag-check ako ng gulong ko kahapon. So gabi ko na nagpa-check ako sa gulong ko dahil kulang sa hangin. So buti at nakita agad yung problema. Sumisinga pala yung pito ng aking gulong dahil sira na. So napalitan natin ng pito, kaya ngayon medyo smooth na yung takbo natin, sakto na sa hangin. Maganda ang bypass dito mga kala, maganda na kalsada dito, hanggang dulo to, hanggang San Rafael, Bulacan yung kalsada na to. So gamit nating motor ngayon mga kala, itong ating motor na si Mr. Clean. So Mr. Clean pala yung pangalan nating motor. So ADB 160 yung dala natin. So gamit nating camera ngayon mga kakala ay ang yung bagong labas ngayon na DJI Action 6 na camera. So yan, yung footage na to ngayon, ito na yung kuha niya sa panggabi, night mode. So ito yung night mode niya mga kakala. So kung nakikita nyo kung maganda ba ang kuha niya sa panggabi na night mode, so ito yun.
So yung front camera naman natin, itong Action 5. So actually ito yung una nating action cam na ginagamit sa harap. Tapos yun, na lumabas yung Action 6, bumili ako para talaga to sa YouTube na mga camera ko. So nag-invest ako ng camera para lang maganda yung ating video or quality yung video natin mga kagala. Saka yung gamit natin mic ngayon mga kagala ay yung DJI mic mini to. So yun ang gamit nating mic. So ito yung boses niya mga kagala ng ating mic. So ayan. So ayun mga kagala. So magpapagas na tayo dito sa San Rafael, Bulacan. So tingnan natin kung magkano yung ano natin ngayon. Hindi pa, San Rafael pa lang to, Bulacan. So gas muna tayo, full tank. Baba ka muna. Baba ka. Ano to? Unleaded full tank. $80. So yung makakala 80.7 per liter. So ayan, full tank tayo ngayon. So 3 bars na rin natira sa ating gasolina galing ng bahay. Anong lugar ito ka? San Rafael kuya? Anong lugar ito? San Rafael. So ayun, dito tayo sa San Rafael, Bulacan. So nakalagpas na tayo doon sa bypass road. Diba tuloy. Okay na. So ayan, full tank tayo ngayon. 400 pesos. Unang full tank natin mga kala ay 400 pesos. Ngayon bag bayaran mo na? Ha? Yan na. So ayan mga 399.47. So 4.95 liters yung gasolina natin ngayon. So 80.7 ang per liter. So ayan, dito tayo yan sa San Rafael. So let's go na. Let's go. Aray ko. So yun makakala, good morning. So oras alas 4. Dito na tayo sa Nueva Ecija. So yan, papasok pa lang tayo ng arko nila. Ito yung arko nila makakala, Nueva Ecija. So yun, smooth lang yung takbo natin ngayon makakala. Relax lang, hindi tayo pressure sa pag drive natin ngayon dahil hindi naman tayo nagmamadali. So chill lang, wala tayong hinahabol na oras para magmamadali tayo. And welcome to Gapan City. So yun,
So mga kala, good morning. So nandito na tayo sa Gapan City. So ayan, daming mga truck, lalaki. So medyo parang inaantok na ako eh. Pero kaya pa naman mga kakala. Medyo kunti lang naman. Pero ito, daming mga malaking truck. Singit-singitan tayo rito. So ito na yung Gapan City mga kakala. Ayan, daming mga truck malalaki. So sunod dito San Leonardo, Santa Rosa, Cabanatuan. So ano na yung way natin pag punta ng Nueva Vizcaya na. Ayan, welcome to Santa Rosa. So Santa Rosa, Cabanatuan. Ayan, malapit na tayo sa Cabanatuan mga kakala. Mga ilang minuto na lang nasa Cabanatuan na tayo. So mga kakala, andito na tayo sa Cabanatuan City. So yan, oras 4:30 na ng umaga. Mag-bypass road tayo ngayon ng daan para diretso-diretso na. So ito na yung bypass road. So doon yung sa kabila yung city ng Cabanatuan. So sa likod tayo dumaan. Mas malawak kasing kalsada dito mga kakala kaysa doon sa doon sa kanilang city. So pinaka mabilis na daan to, shortcut. So ayan mga kala, good morning. So nakalabas na tayo sa bypass road. So ayan, oras 4:43 na ng umaga. Medyo maliwanag na punti mga kakala ang kalangitan. So way natin mga kakala papuntang Talavera, papuntang puntang isang lugar ba, ibang lugar dyan, Santa Fe. Yan, pinaka mahirap daanan mga kakala, yung paakyat ng Santa Fe. Balik-ulik kong kalsada doon, saka daming mga truck. Ayan mga kakala, so dito ko. Ha? Oh? Bakit? Maandar? Dumiretso yung andar niya? Dumidiretso? Alsiri dito sumuro yan? Ha? Yung dito niya? Baka diinan mo siguro yan, yung cable niya. So yung mga kalab, stop over muna tayo. Medyo mababa yung biyahe natin ngayon. Galing pa ng Valenzuela hanggang dito. Ngayon dito pala kami nakapag-stop over. Kahit mga 5 minutes lang. So yung mga kalab, alis na kami. So hanap muna kami ng shop ngayon dahil yung motor ni kasama ko ay medyo tumatakbo ng hindi mo pinipiga, para siguro na i-stack up yung niya, i-stack up yung panggilid siguro niyan, kasi kahit na hindi siya kahit hindi mo siya pinipihit, tumatakbo siya, tsaka iba yung tunog ng makina. So sana makahanap tayo ng shop dito sa bandang Talavera para pabuksan tong panggilid.
Ganda lang oh. Wow, ganda. So ayun mga gala, dito pa kami sa San Jose. So nagpa-ayos mo kami sa motor ng isang kasama ko dahil nasira. So yung sira no na yung bulan niya ay yung bulan niya ay kinayod na kaya nasira. So buti na lang ngayon, umagang umaga na, mga alas 5:30 siguro. Dito sa San Jose, merong ano dito, mayroon pang maagang shop na nagbukas. Kaya ayun, medyo naayos din sa wakas. So andito pa kami ng San Jose. So tuloy-tuloy lang yung takbo namin. So mamaya aakyat na tayo ng Santa Fe. So alas 6 na ng umaga. So mainit na. Tuloy-tuloy pa rin yung biyahe natin ngayon pagkatapos nung nasira yung motor ng isang kasama natin. So ayan, nandito na tayo sa isang part na ito na lugar na to. So ayun magala, good morning. So oras 6:49 na ng umaga. So andito pa rin tayo sa kalsada, bumibiyahe pa rin. Paakyat na tayo ng mga kagala, Santa Fe. So medyo mahaba pang zigzag road to paakyat. Daming mangga. So ang ganda ng mga bundok mga kagala oh. Maliwalas. So hindi siya gaano ka green. Parang naninilaw siya dahil sa init. Yan, paket na tayo. So ay breakfast muna kami dito sa Karanglan. Ayan, bago kami aakyat ng tawag nito, aakyat ng Santa Fe. So kain muna kami. So ayun, tapos na kami kumain ng breakfast namin ni Hawk at saka sa asawa ko. So yung mga kala, what's up? So kanina nag-breakfast tayo doon sa baba. So paakyat na tayo ng Santa Fe. So yan, ito na yung lugar na puro zigzag paakyat. So yun mga kala, pa rin tayo, packet pa rin tayo ng Santa Fe. So kanina daw sobrang traffic ng daming truck na puro mga kargado kaya So what's up mga kagala, so andito na tayo sa
arko ng Nueva Vizcaya. So ito yung boundary ng Nueva Ecija at saka Nueva Vizcaya. So yung binabay natin galing pababa makakala, yun yung Karanglan Nueva Ecija hanggang dito sa arko na to. So ayan, tapos pagkatapos dito magpalipad tayo ng drone muna saka tayo bibiyahe. So pupuntahan muna natin yung pinakaunang destination natin, yung resort na nasa taas ng bundok, yung ADL Sky Villas Resort. So nasa Bambang Nueva Vizcaya yun na yung location nun. So yun yung pupunta natin mamaya. So dito muna tayo sa arko, magpalipad muna natin ng drone. So itong arko tumagala, tapos pagpababa na to, yun na yung lugar ng Santa Fe Nueva Vizcaya. So ayan, balikan ko lang tayo maya maya. Bye bye. So ay mga kagala, tapos na kami magpalipad dito sa boundary ng Nueva Ecija at saka Nueva Vizcaya, yung tinatawag nilang dito Santa Fe. Ito yung Santa Fe mga kagala. Kaya na. So nagpalipad lang kami ng drone dito sa may arko. Saka yung so yun, nasa na kami. So ayan, welcome to Vizcaya na talab, no? Vizcaya. So ito na yung mga kagala, Santa Fe. So ayan, nagpalipad na kami ng drone doon. Ayan, no, Nueva Vizcaya na, oh. So ay makakala, ayan na yung public market ng Santa Fe. So andito na tayo sa baba. Ayan, ito ang pinakababa ng Santa Fe. So ayan, mainit na. So alas 8:17 na ng umaga mga kagala. So ayun mga kagala, andito pa tayo sa Nueva Vizcaya. So ngayon mayroon ata kaming dadaanan na isang resort, napakagandang resort mga kagala, dito sa Nueva Vizcaya na nasa bundok. So try namin puntahan ngayon bago pupunta ng Banawe. So ayun, yung usapan namin yung kanina na sa Maliko daw kami dadaan, ay hindi na po natuloy yun. Diretso na po kami dito sa Nueva Vizcaya yung daan. So hindi na kami nagdaan ng Maliko. So kanina, nasabi ko kanina na dadaan ng Maliko ay hindi na, mas malayo doon sa kabila pag doon kami dadaan mga kagala sa Maliko. So ay mga kagala, what's up? So at dito na tayo yun sa Aritao. So galing tayo ng Santa Fe. So kulang isang oras din binahin natin galing sa Santa Fe papunta dito sa Aritao mga kagala. Kagala, ang ganda ng bundok, oh. Green na green, no? Parang hindi siya tinamaan ng summer o tag-init, oh. Ang ganda pa rin niya, oh. Wow, ganda. Ang ganda ng bundok. Yung iba mga bundok nanilaw na, pero ito talagang green na green. So mga kagala, andito na tayo sa Bambang. So sabi tayo dyan, kalo ganda, oh. Woo! Ayan mga kagala, oh.
Ayan ang igil, oh. Nubu, Nubu Vizcayano. So ayan mga gala, Eagles Club, laki ng igil, oh. Bye Eagle. So ayun mga kagala, dito na kami, papunta na namin yung resort na nasa taas ng bundok. Tingnan natin kung anong resort to. EDL Sky Villas. Wow, mga villas. Bundok, ahon na. So ay magala, natas tuktok talaga, oh. Ganda rito rin, oh. So tingnan natin yung resort nila dito, EDL Resort. Ganda. Ha? Ito ba yan? Baka lang. So ngayon mo bumaba. Ha? So what's up mga kagala? Nandito na tayo sa Sky Villas. So kinuha natin yung information dito para may idea kayo. So ang entrance fee dito mga kagala is 150 sa adult. 120 naman sa mga bata at saka senior citizen. So sa combination naman nila mga kagala, sa cabin 3,400 Friday to Sunday, 2,900 naman Monday to Thursday. So yung cottage naman nila sa weekdays 800. So pag weekends naman ay 1,000. So yan lang yung bibigay kong info sa inyo mga kagala dito sa EDL Sky Villas. So yun mga kalam, maraming salamat sa panonood sa ating travel vlog, travel adventure. So ito yung unang itinerary natin galing sa Nabutas City, tapos dito tayo dumaan sa Nueva Vizcaya. So ito yung una nating itinerary, Sky EDL Sky Villas. So ayan, abangan nyo po ang second episode ng aking travel adventure. So galing to sa Nueva Vizcaya ay didiretso na tayo sa Banawe. So pupuntahan natin yung pinaka sikat na tourist spot sa Banawe, ang Batad Rice Terraces. So salamat at kita-kits sa episode to ng ating travel adventures. Thank you. Scratches